Ito na. Eh hindi na ako nakatiis. Itong si Bato at itong si Bongo mismong galing sa kanilang dalawa ang kumpirmasyon para magpakulong na diyan sa Daheg, Netherlands. In one word, ang desisyon nila na pagsuko sa ICC. I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, at ito latest update dito sa dalawang hinayupak na ito na nagpapaawa, humihingi ng simpatiya sa taong bayan. Naku, itong best actor na si Bongo nagdesisyon na din po na kailangan magpakulong na siya, sumuko sa ICC para lang may kasama na rin si Digong. Dahilan lang ho yun, nahirapan na ho magtago ito. At ito rin si Bato nagdesisyon din ho na magpakulong na para lang may kasama rin sa kulungan si Digong Duterte. Dahilan lang ho yun. Ang totoo nyo na nahihirapan na sila sa pagtago sa loob ng Imbornal. Alam ko nga hindi madali ang kanilang naging desisyon. Subalit ito po ang kanilang pangako, binitawan na desisyon na kailangan nilang sumuko sa ICC upang nang sa ganon magpakulong na, mga kaibigan. Ito po ay kusang loob ng dalawa. Shoutout po mga mahal kong taga-subaybay. At heto, bago ko po ibahagi sa inyo ang complete details nito, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Ano po ang masasabi nyo dito sa dalawang hinayupak na ito, kay Bongo at kay Bato? Marami pa rin na nagtatalo-talo sa comment section. Mayroong nagsasabi na walang kasalanan si Bongo at si Bato. Ba't napakarami ang nagsasabi na napakalaki ng kasalanan nitong dalawang hinayupak na ito? O kayo ho, ano po ang masasabi nyo? And reaction sa comment section, ninanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto, mga kaibigan, pagpasensyahan nyo po at ibabawi ko muna sa unang yugto at sa bandang gitna ay itong pagsuko ng dalawang ito. Ito muna ang iniiyakan ngayon ng mga didiles. DDS ay grabing iyak ho, mga kaibigan. Ano po ang dahilan? Ito ho, ibabawi ko po sa inyo. Dahilan ng pag-iyak ng DDS, mga didiles. Sabagay, karapatan nyo umiyak, ipaglaban nyo yan, huwag nyong tigilan. Ito po mga kaibigan, pagkatapos po nito ay babahagi ko naman sa inyo itong desisyon ng dalawang hinayupak na senador na kailangan magpakulong na at sumuko sa ICC. Ito. Ang lugar, ang Naga City. Sa pagdating ng Pangulo kanina, siya ay sinalubong ng alkalde ng Naga, ang dating Vice President, Mayor Lenny Robredo. Kasama rin ng Pangulo, sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Engineer Jose Ramon Ting Alvin, Special Assistant to the President, Antonio Ernesto Labdameo, at the Department of Public Works and Highways Secretary, Poncho Vince Tison. Para nga po silipin ang ginagawang Oplan kontrabaha operations sa Bicol River Basin. At para ayun mga kaibigan, na nakaganapan kanina lang, ilang oras ang nakakaraan, at umiiyak ko ang mga DDS at DDS. Bakit daw magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at ang itong mayor ngayon ng Bicol na si kagalang-galang dating Vice President Lenny Robredo. Lenny Robredo. Diyos ko po, Rodi, saan ba si Mama Lagarin? Mga DDS, may kalayaan kayong umiyak hanggang gusto nyo, karapatan nyo yan, kahit huwag kayong tumigil kay iyak. Anak lang katakot-takot. Ito mga kaibigan, congratulations Pangulong Bongbong Marcos, dahil personal mo na abot ng mga ganyang bagay, at siyempre ayan, hindi ka tumitigil sa iyong mga ginagawa para sa ikaunlad ng Republika ng Pilipinas. Huwag mo pong gayahin yan si Sara Sayad Lustay Duterte na sayang lang ang pinapasweldo ng taong bayan. Sana yung susunod
na magiging pangalawang pangulo ng ating bansa. Huwag gayahin si Sara Sayad Lustay Duterte na mahal ang pera ng taong bayan, hindi mahal ang Republika ng Pilipinas. Only pera lang ng taong bayan ang kanyang mahal. Eto, pinadaanan ko lang ng kaunti yun, ha. Ito, pagsuko ng dalawang ito na nangako na desisyon na magpapakulong sa ICC. Ito po mga kaibigan, naka-flash sa screen. Kung ikukulong nila si Tatay Digong, ikukulong na rin ako. Yan po ang pahayag nitong si Bongo noong May 5, 2019. Ito naman si Bato, sasamahan ko si Tatay Digong sa kulungan para alagaan siya. Yan po ang sabi naman ni Bato, anak ng katakot-takot. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Disclaimer lang mga mahal kong taga-subaybay. Data po at nasabi po natin na itong dalawang hinayupak na senador na ito, Bongo at Bato, ay susuko at magpapakulong na sa ICC ng kusa. Ngayon po mga kaibigan, ang ebidensya at ang resibo. Kung susuriin po natin yan sa sinasabi ni Bongo, kung ikukulong nila si Tatay Digong, ikukulong na rin ako. Nakakulong ngayon si Digong, o ba hindi ka magpakulong? Yun ay isang uri na ikaw ay kusang susuko. Ngayon, ito naman sinasabi ni Bato, sasamahan ko si Tatay Digong sa kulungan para alagaan siya. Nasa kulungan si Digong na sinasabi mo, sasamahan mo siya. Isang uri din ho, kung talagang tunay at hindi kayo mga sinungaling na senador kayo, kung hindi kayo manloloko, yan ay isang uri na kayo ay kusang susuko. But anyway mga kaibigan, nabudol po tayo nito. Maling lang, dahil ang lumalabas so sa kanilang mga bunganga, katulad ng nasabi nitong mga ito na sasamahan si Digong Duterte sa kulungan, ay pawang pambubudol lamang ho. Pambubudol na ginamit ng eleksyon. Pag nangangampanya sila, kasamahan ko si Tatay Digong. Yung mga tuwan-tuwa naman mga didinis na nabubudol, paniwalang-paniwala. Ano ngayon? Nasaan po sila ngayon? Nandyan ho nagtatago sa loob ng Emburnal. Ayaw lumabas dahil natakot ho sa ICC, mga kaibigan. Abangan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, dahil ito po ay mainit na usapin ngayon na nakahanda ho ang ating pamahalaan na itong dalawang hinayupak na senador na ito ay ibibigay ho sa ICC. Hindi haharangan ng Malacanang ang sino mang aaresto na Interpol. Yan po ang nakaplano ngayon na pinalabas ng statement ng Malacanang. Mga kaibigan, hanggang ngayon ho, yung sinasabi nilang pagsuko at pagsama kay Digong, mga kaibigan, sa kulungan, yan po isang uri ng pagsuko kung tinutuo po nila. Subalit hindi ho nila tinutuo at pawang pambubudol ang ginawa ho nila. Kaibigan, ano po ang masasabi nyo? Diyan sa comment section, inanyayahan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Kaibigan, isang like din at isang share sa video na ito. Bye bye, talapakan.